Hello mga kabibig! Ito na nga ang ating latest trending news. Di ba nauso yung mga OG, mga original Nepo babies? Yung anak ni Zaldico, yung kung sino-sino pang minamention nila. Pero sabi ng mga netizen, ito na. Ang totoo daw na Nepo babies ay ang mga Marcoses at Romualdez. Ang anak daw ni Martin Romualdez, alam nyo ba? Nag-eskwela sila sa the most expensive school of the world. Naku, na kung saan dito daw yung mga hari at prinsipe ang nag-aaral. Grabe ka-exclusive ang eskwelahan nito. Ito lang, Institute Le Rosey. Grabe ang yayaman nila. Diba? The privilege of attending boarding school is an opportunity that only truly rich can afford. In the Philippines, where the wealth disparity is severe, that means one has to be part of 0.1% to be lucky enough to send their kids to an elite school like Institute de Le Rosey. At kasama na doon ang mga anak ni Romualdez. Uy, buti pa sila, no? Ang ganda-ganda ng buhay nila. Sabi na iba, natural kabibig, mga Romualdez, mayayaman sila. Talaga? O yan kabibig, oh. People are calling out children of corrupt contractors, but wait, you forgot the main characters. 8 to 10 million pesos tuition fee per year. Yan kabibig, ang ilang mga tuition nila, ang lalaki, ang yayaman nila. Hindi natin afford yan kabibig. Uy, ano per year yan? Anong kaya natin kabibig? Yung mag 24 hours duty tayo or mag-OT tayo, tapos minimum wage lang yung sahod natin, tapos tinitipid natin yung lunch natin kasi wala na tayong pera, tapos naghihikaos na tayo pag 15 de peligro, yun lang ang kaya natin. Pero sila, wow, per year, 8 to 10 million tuition fee per year? Ano ba mga businesses nila? Diba? Sa the most expensive school of the world, doon nag-aaral ang mga anak ni Martin Romualdez. 2 anak ha? Ito ito sa nabasa ko lang kabibig ha, nabasa ko lang ha. Si yan, yung anak ni Martin Romualdez, the son of the House Majority Leader Speaker, ito. Martin Romualdez with former Binibining Philippines International 1996 Antingog Sinirigan Party Representative Yeda Marie went to high school, ang mga anak niya, at Institut Le Rosey, where he said he was exposed to the French language. Oh, in his online resume, he also wrote that he co-founded the Le Rosey polo team and competed in the amateur and professional leagues in Morocco, Switzerland, and the Philippines. Romualdez is currently taking up international agriculture and rural development in the Cora University. Wow! Sa labas pala nag-aaral. Yung pangalawang anak ni Martin na si Marty Romualdez also attended the Le Rosey, where he also in a polo team. Like his father and brother, Romualdez is finishing up his studies in Cornell University. So mayayaman talaga sila kabibig. 'Di ba? Ganon sila katindi. Ganon sila kayaman na hindi natin kaya. We cannot reach them. Kung sa sinabi pa ni Jam, abogra tayo. We're just dust in the wind. Pero itong dust in the wind, itong abog na ito ang siyang magbibigay puwing sa mga mata nyo kasi kami ay naghihirap, nagbibigay ng tax at sumasahod sa mga Romualdez. Kasi yung sinasahod nila ay galing sa tax ng taong bayan. So, 100% sa mga anak ni Romualdez, pag-aari natin. Posible kasi we pay Romualdez and Yeda because we pay our taxes.
Sabi ng isang netizen. Well, kung mayaman naman sila kabibig, walang problema doon. O Romualdez yan. O, diba? So, no question kasi mayaman sila. The more na kaya nilang paaralin ang kanilang mga anak sa ibang bansa. Hindi kaya, hindi dito sa Pilipinas. Ay, ka-chip-chip. Sa Pilipinas ka mag-aaral, mayaman tayo. Doon ka sa the most expensive school of the world. Institute Lerose, wherein ang tuition 8 to 10 million. Kaya mo bang kitain ang 8 to 10 million per year? Ay, kapipig, makuba-kuba na tayo. Hindi natin kaya yan, oy. Ang mga artista na nga, ngayon, nag-react na sa mga issue nito mga nepo babies na sabi pa nga ni Bella Padilla, ano ang sabi ni Bella Padilla, kulang pa ba yung iyak ko para sa mga scholar natin, mga princesses? Dagdagan ko pa yung iyak ko, yung acting ko para sa mga scholar natin, mga princesses. Sabi pa ni Vice Ganda, dito sa LA, nagtipid-tipid ako ng pagkain kasi naiisip ko yung mga princesses at prinsipe natin. Diba? Madami nang nag-react mga kabibig, hindi lang si Bella Padilla, pati si Ann Curtis. Marami na. Edo Manzano. Diba yung mga artista, they are using their voices now to share their sentiments to the people. Kasi taxpayers, malalaki ang mga binabayaran ng taxes. Oy, ang Vice Ganda, milyon-milyon yan. Tapos makikita lang ni Vice Ganda na itong mga contractors, may mga anomalya sa flood control, tapos yung mga anak ng mga contractors ang yayaman, ang gagara, lavish lifestyle. Sino bang hindi aalman yan? Diba, kabibig? So, eto mga kabibig, ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito sa post. Sabi ng isang netizen, sabi ni Kifichu, yes, it's true. Crony lang naman tatay niya ni Marcos Sr. Kaya yan ang original nepo babies. OMG, sabi ni Tio, tama ka talaga. Sana pinangalanan mo during TRICOM hearing. Diba? Oo nga kasi, diba, nag-trending yun. Really, at the School of Kings pala ito, no? It's the most expensive boarding school in the world. Oh, at the School of Kings pala ito tinatawag. Oh, how much the salary of the congressman to have that kind of school? It's the most expensive one in the world from Clouds VM Yap. Ang ano pala, ito pala yung salary ng congressman. At kita ko sa inyo mga salary nila, presidente, hanggang sa ano. Kita ko sa inyo mga salary. Ito pala yung salary reveal. Ito pala yung salary nila. Ninyo. President, 490, hindi pa nga nakaabot na 500,000, 500,000 ang sahod ng presidente. Senate President, Speaker, 131 to 181. Hindi nakaabot ng 500,000. Pero yung anak nila nasa the most expensive school of the world. Wow! Yaman pala nila, no? Halak ka. Tingnan nyo ang mga sahod. Di ba? Yun yung kabibig. Senador, 131,381. Halak ka. Tapos, mga anak ni Romualdez. Well, wala namang problema doon kung talagang maraming businesses ang mga Romualdez. Kaya nga, mas maganda kung ilalabas ang salin ng mga politiko para makita natin ba kung ano ang kakayahan nila. Baka sumusobra-sobra na ang yaman nila. 'Di ba? At matanong natin, saan lang galing yung mga yaman nyo? 'Di ba? Ang isang politiko dapat living in a modest life. 'Di ba, kabibig? Nako, magkaalaman na talaga. Kung sino ang mga politikong kurakot at mga politikong namumuhay sa tama at simple na buhay. Nako po. So yun na nga, kabibig. Yan ang mga komento ng mga netizen natin. Sabi dito, yes, sabi ni Apple Christie, yes, contractors get the smallest piece in the pie unless the contractor is the same person. Either supplier, congressman, DPWH, or any government official. Of course, he can afford source of income, all the taxpayers in the Philippines from Bam Co. Nedophile, refer to the Nepo baby son and daughter of all the crocodiles in the Philippine government.
Nepopotamus, on the other hand, refer to their grandchildren. Grabe naman. In my thoughts too, why forget him? He might be the master planner. Oh, they can afford it because they have Swiss account courtesy of Marcos and Imelda. Sabi ni Dom Barcega, hoy, kayo ha? Huwag kayong ganyan. Sayang, 10 million tuition fee. Another crocodile in the making. Nako, huwag naman po kayong ganyan. Hindi natin alam. Diba? Sana all the I think more than 10 million per year. Paano natin kukobrahin yan? Nako, kasali pala yung tax ko sa pinapagbayad na sa tuition. Huy, huwag kayong ganyan ha. Hindi yan totoo. So yun lang kami bigang ating Lenes Lebak-Lebak for the day. Ano ang iyong reaction dito? Totoo kaya ito? Pero nakita ko naman, nakita ko sa inyo ha, ang nabasa ko ha. Nabasa ko ito sa isang online magazine. Nakita ko sa inyo, baka sabihin nyo naman na chika-chika lang tayo. Ito oh. Meet the Filipinos who attended Institut de l'Orsay, the most expensive school in the world. Meron ditong una, ito oh, si Florence Benedez Johanot. Tapos ito na, Andrew Romualdez. Oh, yan. Tapos, Marty Romualdez. Oh, silang tatlo lang pala. Dalawa kay Martin na mga anak. Oh, nabasa ko lang yan ha. Baka sabihin nyo naman, nagawa-gawa ko. Hindi. Oh. The Swiss boarding school fees cost more than 6 million per year. Kaya nga 8 to 10 million per year. Naku, grabe naman. Nakakalula naman yan, kabipig. Diba? Oo. Isa sa mga anak ni Dalawa sa mga anak ni Romualdez. Si Andrew Romualdez. Tingnan niyo. Nilagay talaga dyan ha. Tapos si Marty Romualdez, o nandyan. Nalagay, dilagay. So mga ano talaga sila sa the Institut de l'Orsay, the most expensive school in the world, the School of the Kings. Oy, bongga. Bongga talaga ang mga anak ni Romualdez. So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Gusto mo bang mag-aral sa the most expensive school of the world? Magkuba-kuba ka dahil sa pagtatrabaho dahil hindi mo talaga ma-achieve yan. At ano pang gawin mo dahil? So wag na lang mga ambisyon. Mga ambisyon na lang tayo matapos na itong baha sa Pilipinas. Mga korap.